na ba ng pugad sa ulo ng buffalo? Yung pugad sa electric fan, nakita mo na ba? Ilan lang yan sa kakaibang pugad ng ibon na inyong matutuklasan for today's episode. Kaya kung handa ka ng mamangha at tumuklas ng bagong kaalaman, umpisahan na natin. Magsimula tayo sa ibon na mahusay maghabi. Ito ang mask weaver at makikita lang sila sa timog ng Africa. Mukha silang pangkaraniwang ibon ngunit kabibiliban mo ang kanilang husay sa paghabi ng iba't ibang dahon at damo. Bago pa mangitlog ang mga babae, ang mga lalaking ibon ang nakaatang sa trabaho na gumawa ng pugad. Pinagbubuhol-buhol nila ang iba't ibang damo, tambo o di kaya ay dahon ng nyug. Mahirap itong trabaho dahil wala silang kamay at tanging tuka lang nila ang maghahabi sa dahon. Inaabot sila ng 4 na araw bago nila makumpleto ang istruktura ng bahay. Pagkatapos ng konstruksyon, para na itong pugad na nakalawlaw sa sanga ng puno. Importante ang pugad sa buhay ng mga ibon dahil dito nila palalakihin ang kanilang inakay. Ang pugad ang magsisilbing proteksyon sa anumang panganib gaya ng malakas na ulan, lalong-lalo na sa tuwing may kalaban na mapapadaan. Ito ang eksaktong nangyari sa pamilya ng weaver bird na inatake ng ahas. Dahil sa komplikadong disenyo ng pugad, nahirapan ng ahas na pumasok. Hindi rin niya makita ang mga inakay, samantala ang mga ibon ay todo atake sa kalaban. Sa huli, hindi nagtagumpay ang ahas sa kanyang plano at tuluyan na niyang inabandona ang pugad. Iba naman ang mga hummingbird dahil meron silang kakaibang taktika. Upang maging matibay ang kanilang pugad, ang mga ibon na to ay gumagamit ng sapot ng gagamba. Tuwing umaga, ninanakaw niya ang sapot ng mga gagamba para gamitin sa kanyang pugad. Ang sapot ng gagamba ang kanilang napiling paraan upang pagdikit-dikitin ang bawat hibla ng dahon at fiber. Sa ganitong paraan, mas napapatibay ng sapot ang istruktura ng kanilang pugad. Ang mga itlog kasi ay sensitibo at madaling mabasag, kaya importante na ang kanilang pugad ay gawa sa malambot na materyales. Upang lumambot ang kanilang pugad, ang iba ay natutong magnakaw ng balahibo ng aso. Gaya ng ibon na to na namataang namimitas ng balahibo ng aso para gawing unan sa kanyang pugad. Dahan-dahan lang sa pagbunot at baka magising mo si Doggy. Ito naman ang grupo ng ibon na pinag-interesang kunin ng balahibo ng usa. Sa sobrang dami ng kanilang nakuhang buhok, sigurado ako na sobrang lambot ng gagawin nilang pugad. Kawawang usa, mukhang hindi sila titigilan ng ibon hanggat hindi sila nakakalbo. Isa marahil sa pinaka-nakamamanghang pugad ay ang pinagtulungang buuhin ng sociable weaver. Ang pugad na ito ay may lapad na umaabot ng 15 feet at kayang bumigat ng 40 kilos. Nakatira rito ang halos 100 pares ng ibon na bumubuo na parang isang maliit na komunidad. Nakamamanghang isipin na ang ganito kalaking pugad ay nabuo dahil sa pagtutulungan ng mga weaver bird. Ang kanilang tahanan ay mabisang proteksyon laban sa mga gutom na ahas at ito rin ang kanilang silong laban sa matinding init tuwing tag-araw. Kung walang ibang puno, itinatayo nila ang kanilang pugad sa poste ng kuryente. Bumaliko na nga ang kahoy sa sobrang bigat. Bago tayo magpatuloy, pindutin mo muna ang like button sa ibaba ng video. Maraming salamat! Maraming ibon ang todo effort sa paggawa ng pugad, ngunit may mangilan-ngilan na walang pake sa lokasyon ng pugad. Gaya ng ibon na to na nilagay ang pugad sa likod ng ceiling fan. Wais ang ibon na to dahil sa ganitong paraan, matatamaan ng LSE ang sinumang lalapit sa kanyang pugad. Iba naman ang trip ng ibon na to. Paano ba naman? Nilagay kasi niya ang kanyang pugad sa likod mismo ng electric fan. Feeling ko, nilagay niya dyan ang itlog para laging malamigan. Ito naman ang ibon na nagsawa ng tumira sa gubat at naisipang manirahan sa syudad. Yun nga lang, squatter siya sa traffic light. Pero okay lang yan dahil meron silang libreng ilaw.
Sa lahat ng pugad, ito na ata ang pinakamalupit. Sa dinami-dami ng puno sa paligid, sa ulo pa ng buffalo ang napiling pwesto. Ano sa tingin mo? Totoo ba ito o fake? Sa lahat ng mga ibon, ang puto bird ang pinakatamad. Paano ba naman? Hindi na kasi ito gumagawa ng pugad kaya pinapatong lang nila ang kanilang itlog sa uka ng kahoy. Nililimliman nila ang itlog habang nakatayo, nakatingala at nagpapanggap na kahoy. Para sa mga puto bird, mas ligtas ang itlog sa ganitong lugar kaysa ilagay nila sa pugad. Sa mainit na disyerto ng Mexico, ang mga kwago ay nakaisip ng magandang pwesto para sa kanilang pugad. Yan ay ang magtago sa loob ng cactus. Malilim at malamig ang loob ng cactus kaya dito sila bubuo ng pugad. Balot pa ng tinik ang cactus kaya walang predator ang nahihikayat na lumapit sa kanilang pugad. Kung akala mo na lahat ng pugad ay gawa sa halaman, nagkakamali ka. May mga ibon na natutong gumamit ng putik para mabuo ang kanilang tahanan. Ang halimbawa nito ay ang Rufous hornero na makikita lamang sa South America. Kakaiba ang mga ibon na to dahil kesa gumamit ng halaman, kumukuha ito ng putik sa kalapit na ilog at sa kanila pinagsisemento sa kanilang pugad. Wala silang mga kamay kaya tanging tuka lang nila ang humuhulma ng putik. Hugis dome at korting pabilog ang kanilang madalas na disenyo, kasya para sa kanyang buong pamilya. Ganito rin ang estilo ng mga cliff swallow. Ang mga ibon na to ay gumagawa ng pugad na gawa sa putik, ngunit imbis sa puno, binubuo nila ito sa gilid ng bangin. Nangangalap sila ng basang lupa sa tabi ng ilog at sa kanila ito pagtatagpi-tagpiin hanggang sa mabuo ang porma ng kanilang pugad. Karaniwang inaabot ng 3 araw ang konstruksyon bago matapos ang cliff swallow sa paggawa ng pugad. Ayon sa pagsusuri, mas matibay ang pugad na gawa sa putik kesa sa pugad na gawa lamang sa halaman. Ang pugad na gawa sa putik ay hindi nasisira sa malakas na hangin o maski na sa matinding buhos ng ulan. Sa lahat ng mga ibon, ang mga pugad ng sand martin ang pinakasimple. Paano ba naman? Sa tuwing sila ay nangingitlog, gumagawa sila ng pugad sa gilid ng burol. Yang mga nakikita mong butas, yan ang mga pugad ng mga sand martin. Nakakatuwang isipin na ang maliit na ibon ay kayang humukay ng butas na may lalim na 3 talampakan. Mahalaga sa mga sand martin ang tumira sa loob ng butas dahil pinoprotektahan sila neto laban sa matinding init ng araw. Halos magkakatabi lang din ang kanilang pugad kaya para silang magkakapit-bahay. Ang tawag sa ugali ng mga ibon na magsama-sama tuwing nangingitlog ay commensal nesting. Nagaganap ang commensal nesting sa tuwing magkakatabi ang bawat pugad ng mga ibon. Ang ilan sa halimbawa ng commensal nesting ay ang cormorant na kitang-kita sa video kung gaano kalapit ang pugad ng isa't isa. Matatawag din commensal nesting ang pugad ng sociable weaver na una na nating natalakay. Ginagawa ito ng mga ibon dahil pakiramdam nila ay mas ligtas sila tuwing sila ay nagsasama-sama at magkakatabi. Ganyan din ang saloobin ng mga flamingo. Sa tuwing sila ay nangingitlog, gumagawa sila ng pugad na mukhang nuno sa punso. Sigurado ako ngayon mo lang nadiskubre na sa putikan pala nangingitlog ang mga cute na flamingo. Mano-mano nilang hinuhukay at kinukolekta ang lupa upang mabuo ang pugad na gawa sa putik. Ang bawat pugad ay may tigi-isang itlog na inaabot ng 1 buwan bago mapisa. Dito sa Australia, may pambihirang ibon na may kakaibang paraan ng pangingitlog. Ito ang mga mallee fowl at kasing laki lang ito ng ordinaryong manok. Sa tuwing sila ay nangingitlog, gumagawa sila ng malaking hukay sa lupa na may lapad na 9 feet at taas na 3 feet. Paspas ang paghuhukay ang kailangang gawin ng mga mallee fowl para lang mabuo ang tamang sukat na kailangan para sa pugad. Kapag handa na ang istruktura ng pugad, mangingitlog ang babae at ililibing nila ito upang ma-incubate sa ilalim ng buhangin.
Kung tutungo naman tayo sa kuweba ng Southeast Asia, dito mo matitikman ang marahil pinakamasarap na pugad. Ang tinutukoy ko ay ang pugad ng swiftlet. Upang mabuo ang pugad, hinahaluan nila ito ng kanilang mismong laway. Ang laway ng swiftlet ang siyang magpapatibay sa konstruksyon ng pugad. Nakakadiri man itong pakinggan ngunit sa maniwala ka man o hindi, ang pugad ng mga swiftlet ay naibibenta sa mataas na halaga. Ang kanilang pugad ang pangunahing ingredient para sa paggawa ng bird nest soup. Ayon sa mga nakatikim na neto, ang laway daw ng swiftlet ay ubod ng sarap lalo na pag hinalo ito sa sabaw. Ang 1 kilo ng bird nest ay pwedeng umabot ng 90,000 pesos kada kilo, kaya naman maraming hunter ang nagkakandara pa sa pangungolekta ng pugad nito. Nang dahil sa pera, maraming tao ang nakahandang sirain ang tahanan ng mga ibon kapalit ang salapi. Kahit ano pa man ang pugad, malaki man ito o maliit, sana ay huwag natin itong gambalain. Ang mga ibon ay para ding tao na gusto lamang protektahan ang kanilang mga anak kaya sila gumagawa ng pugad. Ikaw, alin sa mga ibon na to ang